the bagong yugto trailer ng Batang Quiapo reveal too much information. So, ginawa ko tong video to kasi marami ako nakikita sa Facebook, sa social media na parang na-excite sa Batang Quiapo eh. Pero may nakatagong ano dito eh, pagdududa, 'di ba? Masyado nagsasabi, masyado silang excited na yung emosyon nila na get to get na naiisa ng emosyon nila yung kanilang thinking process. Kasi andito yung andito yung factor na ito na yung gusto mo, di ba? Ito yung gusto mo sa storyline. And ang problema ko kasi sa trailer na to parang masyadong maraming ni-reveal na information just to pander sa audience. Kasi kung tutuusin, tinalo ng Voltes 5 Legacy ang Batang Quiapo in ratings. And may problema talaga sa storyline, sa storytelling ng Batang Quiapo. Kasi ang dating is itong sige, tawagin natin lumang yugto. Yung mga heels, okay? Yung mga heels. Kung sinabi kong yung mga heels, yun yung mga kontrabida, sila lagi nananalo eh. And I think that factors in kung bakit natalo ng Voltes 5 Legacy ang Batang Quiapo. Don't get me wrong, BVL is a superior show in terms of storytelling, product-wise, and the likes. Pero yung factor or yung storytelling ng Batang Quiapo, it also affected its viewership. Kasi there's no good, diba? There's no good moment na napipil mo. It's like yung sa WWE ngayon, yung lagi na nanalo si Roman Reigns. Yung kala mo panalo na yung bida, biglang mananalo yung kontrabida. This is the exact same thought process ng Batang Quiapo. There's too much heel supremacy that na yung mga audience nag-turn away sa product rin. Isa na rin ako doon. Okay? Dati ginagawa ko Batang Quiapo 1 week, then Voltes 5 Legacy the next week, alternate until I shifted to Voltes 5 Legacy. Because yung mga face, yung mga baby face ng Batang Quiapo, hindi pinagbigyan walang si Tanggol, gagawa ng tama, mauwi sa mali, di ba? Yun yung nangyayari. So, ito, tingnan natin yung Batang Quiapo, ang bagong yugto. Tingnan natin kada eksena ng trailer. Let's see what is wrong and did it really reveal too much information para lang mahatak yung audience. Yung dating na there's no more heel supremacy. Pero at what expense? Yun yung point ng video na to. So, punta tayo sa first scene. Ang first scene natin is yung eksena ni David kay Ramon. Okay, recap. Nagbabalat kayo itong si David bilang anak ni Ramon Montenegro. Alam naman natin, as the audience, ng anak ni Ramon si Tanggol. Ni-recruit ni Olga si David para magpanggap na anak ni Ramon, para hindi na siya pag-initan ni Ramon, at para makuha at nasa parang desperadong kalagayan si David noon kasi nakunan si yung kanyang binuntis, si Camille, na hindi natin nakita sa trailer na to. So that's one question. Ano nangyari kay Camille sa Batang Quiapo, sa bagong yugto? Wala pa siyang papel? Okay? So dito, si David, nakita niya na namamahala ng droga, ng illegal na droga itong si Ramon. And parang tumatawad siya, pwede ba tong pwede bang ibang negosyo na lang ang kanyang gagawin? We all know David is a criminology student, pero iba kasi yung evil ni David Yung kay Tanggol kasi, he's a kleptomaniac. David is more of the cunning. Siya yung parang MJF ng Batang Quiapo yung talagang maiinis ka Demonyo tong kukumag na to Pero yung eksena to, wala pa masyadong ni-reveal. Okay? So, sige, pasado tayo dyan kay David. Okay, second scene na kailangan natin punteriyahin is yung kay Sandino. Siya yung ikatlong anak ni Rigor.
Okay? Or ikalawa, depende sa technicality. Depende sa technicality mo kung sino ba talaga anak ni Rigor. Ang dating kasi dito is Santino gusto niya maging boxingero. Okay? Parang nasira rin yung art niya eh. Kasi alam ko gusto ni Santino ulit mag-aral. Yun yung ano yun yung nakita ko sa mga memes sa Facebook. Pero dito, pinursige niya yung pagbo-boxing. May natagpuan siyang coach, yung dating professor sa Darna. Tapos, nagkaroon ng agaw buhay na insidente. Nakita doon si Marites, umiiyak. We assume na patay na si Santino dito sa eksena na to. Pero, yun. Ito yung mga this is one of the scenes na pag-iisipan mo. Kailangan mo ito yung recap kung namatay ba si Santino, hindi. Kaso, parang nasira siya sa isang eksena eh. Okay? So, let's go to the next scene naman ng trailer. Ayan. So, in next scene, ito yung bahay ni Roda. Nasunog. Yung sino sumunog, hindi ko alam. Pero nasunog yung bahay ni Roda. Wala na yung kayamanan niya. At ito yung pagbaliktad ng mundo. Kasi anong nangyari, dahil nga pinakasalan ni Mokang si Ramon, yumaman na rin si Marsing. So, si Marsing, naging kamukha ni Stanley. Ayaw niya maniwala, ito, kamukha ni Stanley. Marvel's Stanley. Nasa Batang Quiapo na. Ayan na, si Marsing. Di ko alam kailan na, nagkaroon ng malay si Marsing eh. Kasi, uli kong nood ng Batang Quiapo talaga, parang tatlong buwan, dalawang buwan nakaratay sa ospital tong si Marsing. Ayun. Ito yung isa sa mga, problema rin ng Batang Quiapo. Parang, ito nga kay Marsing, nasa hospital siya for 1 to 2 months. Ini-stretch out masyado. Actually, hindi nga eh. Baka nga 3 months or the whole runtime. 3 months siguro eh. Ang problema dito is yung resolution. Magkakaroon ba ng fixture dito? Yung, di ba binangga si Marsing ng mga kaibigan ni Mokang? Ayun. Pero goods naman na naging kamukha na ni Stanley si Marsing. Wala pa dito yung medyo masyado ng information ang ni-reveal. Okay, next is this one. Di ko na kunan masyado mabuti, pero ito ay stand-up ng Tondo Boys sa kanang gang ni Ramon. So, dito sa stand-up na to, parang nagkipagbarilan. I think mamatay si Edwill saka yung Tondo Boys. This is how they write them up. Kasi si Ramon nasa next scene. So, nawala na yung sense of suspense kung anong fate ni Ramon. Kasi after nito, may eksena si Ramon eh. So, yeah. Ba't napulilyaso yung drogahan ni Ramon? Baka si David yun, saka si Edwill, ewan ko. So, we're off to another scene sa Batang Quiapo. At dito na yung paunti-unti yung reveal. So, ito yung parang midpoint na, oops, may nare-reveal na ng konti. Bakit? Ayan, desperado na sila sa ratings. Ayan. So, dito, nalaman natin na mamamatay si Primo, si Lito Lapid. So, parang hindi nagkaroon ng tandem si Tanggol sa si Lito Lapid. Dito sa pelikula to, sa teleserye na to. So, it's quite upsetting. Then, hindi lang to yung nangyari. Si Lily, Lily pa rin tawag ko kay Lorna Tolentino eh. Alam ko iba na yung pangalan niya dito, pero Lily pa rin eh. Si Lily, pinatay ni Julio Diaz. Okay? Ang di lang natin alam, kaninong fate ang nawala, kay Julio Diaz. I think, si Julio Diaz yung pero kasi, may interview si Julio Diaz, alis na siya ng Batang Quiapo dahil sa Alzheimer niya eh. So, I don't know, hindi nila pinakita paano nila i-write up si Julio Diaz, pero ni-write up nila si Lily saka si Supremo. So, next one is ito, ang isa sa paborito kong scene. So, remember na merong debacle na agaw buhay si Santino. Andito si Santino, ayan nasa sa likod ng kanilang lola. So wala na yung suspense. Alam mo mabubuhay si Santino, di ba? Okay, so ito na si Marites. Nalaman niya na may relasyon nga si Rigor sa si Lena.
And yeah, it reveals too much sa fate ni Santino, 'di ba? Sa isang eksena ng trailer na to, mamamatay si Santino dito, buhay na buhay, oh. So, ewan. Si Rigor sa Casilena kasi, nakukulangan kay Marites ng suporta at yung suporta na yung binibigay ni Lena. Tapos ngayon, wala na. So, I think, base sa trailer ko pinanood nyo, pipiliin ni Rigor si Lena kasi meron dun parang hinahawakan ni Lena yung pisngi ni Rigor tapos si Marites umiiyak na lang eh. So, yun, revealing masyado, di ba? Malalaman mo si Rigor yung Tapos, sa isang eksena, balikan natin. Mamaya, pag-usapan natin. Yun, hindi pa siya eh. Yung next scene, si Jacqueline Jose. So, dito kasi pinatay ni Tanggol si Bandolp at siya na yung bagong top gun sa kulungan. Dahil doon, nagkaroon ng laya si Tanggol pero magtatrabaho siya bilang hitman kasama si Bubbles. Hindi na si Bianca Manalo yung Bubbles si Ivana Alawi na. And malalaman natin na si Ivana Alawi, si Bubbles. Malalaman natin na magiging hindi mabubulilyaso si Tanggol dito eh. So wala na yung yung parang mabubulilyaso ba sa isang operasyon si Tanggol. At malalaman na rin natin na parang short term lang itong ginagawa ng ABS-CBN or ng Dreamscape sa relationship nila Ivana sa ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Ayun. So, ito yung isa sa mga eksena. Ayan, naging hitman na si Tanggol. And then, yung isang eksena dito, tapos sa mission nila, iniwan na lang niya si Ivana. So, yung fate ni Ivana o ni Bubbles dito, hindi natin alam, di ba? Kasi iniwan na lang eh. At nagkita sila ni bumalik si Tanggol sa pamilya niya, nag-akyat bahay sa kwarto niya, nakita siya ni tawag dito, nung lola niya, si Charo. Dito, makikita na wala si Rigor sa bahay, wala si Santino. So baka nga wala na si Santino, at umiwalay na nga si Rigor kay Marites. Pero si David nandito eh. Si David, na-eavesdrop niya na nakipagkita si Tanggol kay Lola. At si David, dinabol niya, chinaisap niya si Tanggol, meron na siyang baril na hindi niya nilagay yung daliri niya sa gatilyo niya. Saan niya nakuha yung baril? Baka kay Ramon galing ng baril. Ayun. And this is something na wala si Camille. So, masasabi natin, baka nalaman na ni Camille yung katotohanan kay David na scam siya at nilayasan na siya kasi wala si Camille eh. Alam ko gusto niyo gawin ni Camille. Tumatambay lang yung sa bahay nila eh. Ayun. Next scene na gusto kong puntahan is ito. Pumunta si Tanggol sa bahay ni Ramon. Nakita niya si Olga and dito magko-conspire si na Olga. So, ayun. Pero hindi na tapos yung kwento doon eh. Yung trailer doon. Yes, may conspiracy na si Olga sa si Tanggol, even though si Tanggol pumatay sa anak ni Olga, hindi naman alam ng lahat. And something na bulilyaso will happen. So, sa dulo ng trailer na to, nagkita muli si Mokang sa si Tanggol. At nagalikan sila sa Plaza Miranda sa harap ni Christopher De Leon, si Ramon Montenegro. Ang tanong dito, so nagkita na si Ramon sa si Tanggol. Ang tanong kasi dito, paano yan? Kasal si Ramon kay Mokang, gusto ni Tanggol si Mokang, anak ni Ramon si Tanggol. Na yun, nalaman na ni Ramon na si Tanggol talaga ito na niyang anak at di si David. Nagpapanggap lang si David. Paano na si Mokang? Wag mong agawin ang akin, Ibiba Max na yan. Di ko alam anong plot point dito, pero sa dulo, ito na yung masyadong revealing eh. Malalaman natin kasi sa dulo na yun nga, iuwi ni Ramon si Tanggol sa mansyon, kinompronta si David. Okay? At pinatay ni Ramon si David. Ayan binaril niya yan binaril niya yung gatilyo, and that ends the trailer. So,
malalaman natin anong fate ni Rigor sa Elena, malalaman natin fate ni David talaga. Trailer pa lang, alam na natin papatay na si David. Ang hindi lang natin alam is, alam natin patay na si Primo, alam natin patay na si Lily. Okay? Hindi lang natin alam ano nangyari kay Ivana. Hindi rin lang natin alam is, buhay ba o patay? Hindi, alam natin buhay patay si... Hindi natin alam is, wala na si Camille. Ang hindi natin alam is ano mangyayari kay Olga, pangatlo. Hindi rin natin alam ano mangyayari sa mag-ama. Ngayon, nag-share yung blessing sila sa babae. Yun. At ang problema yung mga natirang unanswered questions ay sa mga minor character, sa mga supporting characters lang. So, ayun, nag-reveal masyado ang trailer na to. Masyado silang ni-reveal. At ang teorya ko ba't marami silang ni-reveal is not just to hype. Kasi pwede kang mag-hype na wala ka ni-reveal much eh. Di ba? Pwede mong gawin yun eh. Ang hula ko, kaya ginawa nila masyado silang marami ni-reveal, pati yung fate ni David, ni-reveal na nila. Pati yung pagkikita ni Tanggol sa ni Ramon, pinakita na rin nila. Is, alam na nila yung audience nila nagsasawa na. Kasi, medyo ito, keep calm, ito yung mangyayari. Yun yung ginawa ni Coco. Ito na yung mangyayari, wala nang kontra-kontrabida. Pero ayun nga, ang feel ko, itong mga nangyari sa trailer na to, hindi ito mangyayari within a span of a week or a month. Mga 6 months bibigay ko dito para ma-resolve lahat. And that is being forgiving pa. Ayun. What do you think of the Batang Quiapo bagong Yugto trailer? Ayun. That's my, yun yung insight ko. Thank you for watching. Bye-bye, goodbye, and good morning. Bang!